morning to all. Let's review a recent lesson which is government programs and initiative in addressing social inequalities. So natakal na ito ng Group 4. Pabalikan lang natin by simple answering two questions. Sa unang katanungan, how do income, wealth, parental education contribute to social inequality in terms of educational attainment? Ang social inequality sa edukasyon ay nangangahulugan na may mga batang mas malaki ang tsansang magtagumpay sa pag-aaral dahil sa estado ng kanilang pamilya. Tatlong bagay ang pangunahing dahilan: kita, wealth, at ang antas ng edukasyon ng mga magulang. Isa-isahin natin kung paano nakaka-apekto ang bawat isa. Una, ang kita. Ang kita ay ang perang regular na natatanggap ng isang pamilya mula sa kanilang trabaho, tulad ng lingguhan o buwan ng sahod. Paano ito nakaka-apekto sa edukasyon? Mas magaganda ang kaaralan at gamit. Ang mga pamilyang may mga mas mataas na kita ay kayang tumira sa mga lugar kung saan mas maganda at mas kumpleto sa gamit ng mga eskwelahan. Pwede rin sila magbayad para sa pribadong paaralan. Nabibili rin nila ang mga kailangan sa pag-aaral tulad ng libro, computer at iba pa. Karagdagang tulong: kung nahihirapan ng bata sa isang subject, kayang-kaya nilang kumuha ng tutor. Nasusuportahan din nila ang ibang interes ng bata tulad ng sport, music o art na nakakatulong sa kabuuang pag-uunlad nito. Mas kaunting stress sa mga pamilyang maliit ang kita. Madalas ay maraming trabaho ang mga magulang kaya wala na silang oras para tumulong sa homework. Ang stress dahil sa problema sa pera ay nagpapahirap din sa bata na mag-focus sa pag-aaral. Kayamanan, wealth. Iba ang kayamanan sa kita. Ito ang kabuuang halaga ng lahat ng pag-aari ng isang pamilya tulad ng bahay, ipon sa bangko at investment. Kapag binawas ang kanilang mga utang, madalas ang kayamanan ay naipapamana sa mga susunod na henerasyon. Paano ito nakaka-apekto sa edukasyon? Katatagan, stability. Ang kayamanan ay nagsisilbing safety net. Kung mawalan ng trabaho ang isang magulang, kaya pa rin ng pamilyang panatilihin ang bata sa parehong paaralan at bahay. Ang pamilyang walang kayamanan ay maaaring mapilitang lumipat na nangangahulugang ilipat din ng eskwelahan ang bata. 3. Edukasyon ng magulang. Ang kaalaman at diskarte. Ano ito? Ito ay tumutukoy sa kung ano ang natapos ng magulang ng isang bata. Halimbawa, high school graduate, college degree. Paano ito nakaka-apekto sa edukasyon? Tulong sa homework. Ang mga magulang ay may mataas na pinag-aralan ay mas komportable at mas kumpiyansang tumulong sa kanilang mga anak. Mahihirap na aralin, alam na ang tema. Naiintindihan ng mga edukadong magulang kung paano gumagana ang sistema ng edukasyon. Alam nila kung ano ang mga tanong ang dapat itanong sa mga guro, kung paano maghanda para sa college application at kung saan hahanap ng scholarship. Mataas na ekspektasyon. Ang mga magulang na nakapagtapos ng kolehiyo ay mas inaasahang tapos din ang kanilang anak. Sila nagiging modelo ng kahalagahan ng edukasyon na lumikha ng tahanan kung saan prioridad ang pag-aaral. Pangalawang katanungan, how do social stratification contribute to social inequality and what roles do education laws and social movement plays in reducing these inequalities in societies? Social stratification, ang hindi pagkapantay-pantay. Ang social stratification ay tumutukoy sa pag-uuri o pagsasapin-sapin ng mga tao sa lipunan. Parang isang malaking hagdan kung saan ang iba ay nasa tuktok at ang iba ay nasa ibaba.
Ang bantayan ng hagdan na ito ay kadalasang kayamanan, kapangyarihan at prestisyo, katanyagan o respeto. Paano nagdudulot ng hindi pagkapantay-pantay ang pagsasapin-sapin? Ang pangunahing ambag ng social stratification sa social inequality ay ang pagpapanatili ng hindi pantay na pamamahagi ng mga benepisyo at oportunidad sa paglipas ng panahon. Pagkakaroon ng privilege. Ang mga taong nasa tuktok ng hagdan ay otomatikong may privilege o mga bentahe. Mas madali nilang makuha ang mga pinakamahusay na edukasyon, kalusugan at koneksyon na kanila para magtagumpay. Ang cycle ng kahirapan. Ang mga nasa ibaba naman ay nahihirapang makaalis sa kanilang sitwasyon. Halimbawa, dahil sa kulang sa pera ng mga magulang, hindi sila makapagbigay ng kalidad na edukasyon sa kanilang anak. Dahil dito, maliit ang tsansa ng anak na magkaroon ng mataas na sahod at ipapasa lang din niya ang kahirapan sa susunod na henerasyon. Ang sistemang mismo ang nagpapanatili sa mga mayaman na manatiling mayaman. Hindi pantay ng kapangyarihan. So, sa laro natin, ito ay tinatawag namin na Sit If You Can. So, alam naman na natin kung ano yung laro na to. So, dito, may plot twist yung laro na to, which is, magkakaroon tayo ng 4 players. And yung 4 players na yon ay, nilabelan natin ng lower class, middle class, and upper class. So, diba? Tatlong category sila. And sa upper class, merong dalawang player. Tapos yung dalawang player na yun ay meron silang bibigyan sila ng chance na magkaroon ng dalawang upuan para dalawa silang makakaupo. Sa middle class, may isang player and bibigyan din siya ng chance na magkaroon ng isang upuan para makakaupo din siya. And sa lower class, wala siyang upuan pero player siya. So mangyayari, kailangan magawin ng lower class ang lahat para makasabay siya or makaupo siya kasabay ng middle class and lower class, upper class. So, kagaya lang din siya sa society natin. Mga unprivileged people, sila yung mga ginagawa lahat para makipagsabayan sa mga nasa taas or para hindi sila mapag-iwanan. In terms of socio-economic class, sila yung tao na lagi nakaka-experience ng inequality kasi hindi sila nabibigyan ng pantay na privilege na nararanasan ng mga nasa middle class and nasa upper class. So, ang tanong namin sa inyo is, what did you notice about the game? But since wala naman na tayong face-to-face, na-explain ko na sa inyo kung ano nga ba talaga yung twist and yung purpose ng laro na yun, kung ano gusto namin mapakita sa inyo. Dahil dyan, ang topic natin for today is response to social inequality. First, before we tackle our lesson, ways on how individuals respond to the following: gender inequality, ethnic minorities inequality, inequality on differently able person. And after going through this module, you are expected to first identify ways on how to respond to the following social inequalities: gender, ethnic minorities, differently able person. Second, craft action plans on how to address inequalities. One important dimension of social stratification is inequality. Inequality is the unequal access to scarce goods or resources. It is found in most, if not all, societies. It is a question of how unequal a society is and what the bases of inequality are. Inequality is the unequal distribution of goods, scarce, or resources, like power, wealth, and education. And it is the central element of social stratification, society's system of ranking people. While inequality exists in almost all societies, analyzing it requires asking two questions.
how unequal a society is, like the degree of the gap, and what are the bases of that inequality, such as the criteria, such as achievement or birth, used to determine who gets what. Social ranking likewise involves gender, ethnicity, and those underprivileged sectors of society such as person with disability. This statement explains that social ranking, the hierarchical arrangement of people in society, is determined by more than just wealth. It is intrinsically tied to one's gender, ethnicity, and the status of a person with disability or PWD. These characteristics serves as criteria that the dominant society uses to assign a relative social status or rank. For example, systems like patriarchy use gender to rank men higher than women, while systemic prejudice against certain ethnicities places those minority groups in a subordinate position. Consequently, this ranking mechanism directly results in social inequality, where those ranked lower face unequal access to scarce resources or goods such as opportunities, power, and high quality services. Third, minority refers to any category of people distinguished by physical or cultural difference that a society sets apart and consider a subordinate members of society. Minority refers to any category of people who are distinguished by a physical or cultural difference that a society sets apart and considers as subordinate members of society. The key factor is not numerical size, but the group's subordinate social position, meaning they often experience unequal access to power, status, and resources, which is a basis for ethnic minorities inequality. For example, a group that is culturally distinct and treated as regardless of its total numbers is considered a minority group and faces systemic barriers. And here, we provided some key questions for you para makapag-brainstorming sana tayo. Kaya lang, hindi naman na natin magagawa yun. But the question here is, what is the role of government and non-government organizations in addressing social inequality in our society? Next one is, why do you think laws and programs alone are not enough to solve social inequality? And the last question is, do you think social movements are more effective than government programs in addressing inequality? Why or why not? So, if may time kayo, pwede nyo namang sabihin kung ano yung mga salobin nyo about dito sa provide namin ng question sa inyo. As social and political concern, programs, law, and social movement were undertaken by the government and non-government organization to institutionalize the steps taken in combating social inequalities and lessen the gap of privileged and unprivileged sectors of society. However, these endeavors may not be sufficient if it will not be imbued in every fabric of society. So in short, may mga batas at programang ginagawa laban sa inequality pero hindi ito nagiging sapat kung hindi natin isasabuhay at gagawin itong parte ng mismong kultura at sistema ng lipunan. So alam naman natin na lahat ang sistema ng Pilipinas is magulo talaga. So dito, may mga programs, may mga laws na ginawa para sa mga taong unprivileged talaga, mga taong nasa lower class. But yung mga programs and laws na yun is hindi naman talaga nagagampanan ng maayos since
magulo nga ang sistema natin, ang nangyayari, yung mga taong mas may kakayahan is sila pa yung nakakakuha ng chance na mabigay yung mga programs na para sa mga unprivileged person talaga. Kasi nga meron silang, for example, sa barangay, meron silang mga connections or yung mga barangay captain o yung mga namamahala sa programang yon is kamag-anak din nila. Siyempre, mas malaki yung chance. Mas sila yung nakikinabang, imbis na yung mga taong unprivileged talaga since magulong ang sistema natin dito sa Pilipinas. So, yun yung pinakamagandang example doon. Yung mga programs and laws na para talaga sa mga unprivileged person is hindi na bibigay ng tama sa kanila kasi money speaks louder and connections, especially connections. Here, let's define the meaning. So, social justice, we just define it. Social justice means making sure that everyone in society is treated fairly, has equal rights, and has access to opportunities, resources, and protections. It focuses on addressing injustices, fighting discrimination, and ensuring that the most vulnerable groups are not left behind. So in short, social justice is about fairness for all in society. In terms of social justice, dito, dapat lahat ng tao is may pantay, may karapatan, may katarungan, ano man ang kanilang kasarian, ano man ang kanilang estado sa buhay. Diyan pumapasok ang social justice. In terms of equality, means giving people the same opportunities, rights, and treatment regardless of their background, status, or differences such as gender, race, or economic class. So it's all about treating everyone the same and ensuring equal chances. Kumbaga, fairness pa rin. So, alam naman natin lahat na ang gender and sex is magkaibang bagay. Magkaiba sila. Ang sex, ito is yung kasarian natin nung tayo ay pinanganak. And in terms of gender, ito naman yung prefer natin. Kumbaga, halimbawa, babae tayo, pero mas prefer o mas para sa atin, nasa puso natin is lalaki tayo, pusong lalaki tayo. In terms of gays naman, sila yung mga pinanganak na lalaki, pero ang mas prefer nila na gender is para sa kanila, sa puso nila, sila is babae. So, ayun ang pinakaiba ng gender and sex. Gender is an important dimension of social stratification. Gender is the meaning a culture attaches to being female or male. So, dito, nagprovide kami ng isang example since nabanggit yung social stratification. So, here, ang tanong namin dito, do you think she can lead? Why or why not? If may nasa isip kayo, pwede nyo i-comment or sabihin sa GC or pa-PM sa amin kung ano nga ba yung inyong sagot sa question namin na do you think she can lead? So dito, alam naman natin na lahat na pumutok yung issue tungkol kay former President Rodrigo Roa Duterte and Leni Robredo dati. Since madami ang nagsasabi na si Leni daw ay babae, para sa amin, ang meaning ng pagiging leader or ng isang presidente is nasa power. Kung kaya mong pasunurin yung mga nasasakupan mo, kung kaya mong i-handle yung mga problema here in our society, is kaya mong mag-lead, kaya mong maging president. Hindi, ang pagiging presidente is hindi lang naman siya about sa pakikipaglaban, pakikipag-war, physically. Yes, physically is hindi niya kaya makipagsabayan because she is a girl, she is a woman. But in terms of sa utak, papaganahin niya yung utak niya, masasabi natin na she can lead. Kung sa puso niya is nasa puso niya na talaga yung pagtulong, hindi lang sa taong bayan, kundi sa problema talaga ng Pilipinas. For example, the system here in the Philippines, masasabi naman natin na she can lead talaga. And ang pagiging presidente or ang pagiging leader is hindi lang naman siya more on about physically. Ito is, ang pagiging leader, masusukat siya sa power mo bilang isang tao. Kung kaya mo bang
solusyonan yung mga problema na kinakaharap ng nasasakupan mo, and kung kaya mo bang pasunurin yung mga tauhan mo. So, gender stratification is the unequal distribution of wealth, power, and privilege between men and women. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung issue noon ni Duterte and Leni Robredo, kung sino ba sa kanila talaga ang karapat-dapat and sino ba talaga sa kanila yung kaya mag-lead. Dito pasok yun sa gender stratification. First, what is gender roles? These are the tasks, responsibility, and duties that society expects from men, women, or other genders. For example, women should take care of the children or men should provide for the family. In short, what people are expected to do based on their gender. So, dito naman, alam naman natin lahat na noon is pag sinabing pagbabae ka, kailangan magaling ka sa gawaing bahay, kailangan, for example, nagkaroon ka ng pamilya, dapat yung asawa mo lang yung magpo-provide ng pangangailangan nyo kasi siya yung lalaki, siya yung magtatrabaho, and yung mga magulang naman na nanay, sila yung mag-aalaga lang sa anak nila, maglalaba, maglilinis. Yun yung example ng gender roles. When in terms of gender norms, these are the beliefs, standards, or rules in society about how men, women, or other gender should behave. For example, women should be modest, or men should be strong and not to cry. Makikita natin na dito, sa gender norms, ang pinagkaiba nila ng gender roles is sa gender norms, dito naman is yung behavior ng isang lalaki at isang babae. For example, pag babae ka, dapat Maria Clara ang iyong galawan. Ang pananamit mo dapat is karespeto. Kapag ikaw ay nagsasalita, dapat mahinhin kasi ikaw ay isang binibini, ikaw ay isang babae. Kapag naman sa lalaki, since ikaw nga ay lalaki, dapat malakas ka. Dapat hindi ka iiyak kasi kapag umiyak ka, bakla ka. Ayun yung pinagkaiba ng gender norms and gender roles. But sa sinabi ko na pag umiyak ka ay bakla ka is maling paniniwala din yun. Ito lang yung sinet ng society sa isang babae at sa isang lalaki. In short, the culture expectations about how gender should behave. So, sa gender roles, ito yung mga parang kumbaga gawain ng isang babae at isang lalaki physically. For example, pag-aalaga ng anak, pagtatrabaho, pagpaprovide sa pamilya. When in terms of gender norms, ito naman is kung ikaw ba dapat ay maging mahinhin sa iyong behavior or dapat ba ikaw bilang lalaki is hindi ka iiyak kasi nga ikaw ay isang lalaki. So, misconception. Naglagay na kami ng misconception dito for clarification since madaming nalilito kung anong pinagkaiba ng gender roles and gender norms. Some people think gender roles are about what men and women should be in society. But in reality, that's already more about gender norms, the beliefs and standards na sinet ng society sa isang babae at sa isang lalaki. Let's hear your thoughts. So, dito marami kaming katanungan sa inyo since ang topic naman namin is relevant pa rin naman siya until ngayong panahon natin. So, ang aming unang tanong ay, is it fair that men are paid more than women for the same work? Why or why not? Pangalawa is it fair to reject a PWD applicant just because of assumptions about their ability? Why or why not? Is it fair to limit men's and women's emotions based on gender? Why or why not? So, as a reporter, we are expected na yung mga katanungan namin sa inyo is magkakaroon kayo ng kasagutan. Another way is to support other campaigners. Ibig sabihin, hindi natin kailangan lumaban na mag-isa. Mas malaki ang boses o mas malaki ang chance na marinig kapag sama-sama o iisa ang sinisigaw. Kung sumasali tayo sa mga grupo or mga campaigns na ng pagkakaroon ng gender equality, mas malaki ang chance na marinig ang binoboses natin.
Sabi nga nila, stronger together. Kaya suportahan natin yung mga taong lumalaban para sa pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng gender equality. So lastly, tandaan natin na okay lang kung hindi mo kayang lumaban sa lahat ng oras. Hindi mo kailangan ikaw lang ang lumaban sa gender inequality. So number 4, it's okay not to challenge discrimination every time you see it. Ang tunay na pagbabago ay kailangan din ng tulong-tulong na institution, organization, schools, government, pero kahit maliit lang ang kontribusyon mo ng pagrespeto sa iba, pagtulong mo sa iba o pagtulong mo ng pagbibigay ng awareness, malaki ang impact niyan sa pagbabago ng mundo o pagpuksa sa gender inequality. So in short, fighting gender inequality starts with awareness and small action. Hindi kailangan malaking tao o leader para makagawa ka ng paraan para magkaroon ng pagbabago. Basta malasakit at respeto. May malasakit at respeto tayo sa isa't isa. May ambag na tayo para sa pagbabago o pagkamit ng equality at pagpuksa sa gender inequality. The example of government's organization, the Policy's National Commission on Indigenous People or NICP protects the right of indigenous people. So ano nga ba ang layunin nito sa mga indigenous people? Isa siyang grupo na pinoprotektahan yung rights ng mga indigenous people na tumatayong guardians ng na itinitiyak yung rights and culture ng mga indigenous communities sa Pilipinas ay nire-respeto at pinapangalagaan. So the example of NCIP is yung programa pagbibigay ng Certificate of Ancestral Domain Title or CADT. So layunin yung programa na yun na kilalanin at ipagtanggol yung mga karapatan ng mga katutubong pamayanan sa kanilang lupang ninuno. Kumbaga parang yung programa na yun pinoprotektahan yung mga lupa na galing sa ninuno ng mga katutubo. So next is Commission on Human Rights. Sila naman yung human rights defenders. Ang trabaho nila is imbestigahan yung mga human rights violation at i-promote yung equality para sa lahat, which is tinitiyak ng yung gobyerno at iba pang entities ay mananagot pag may inabuso na rights. So the example of Commission Right or CHR is Gender Broad Program, which is programa ng CHR na nagsusulong ng karapatan ng kababaihan at nagsisiyasat ng mga kaso ng diskriminasyon at karahasang nakabatay sa kasarian. Dun sa programa na yun, ipinapakita yung parang pagkakapantay-pantay ng mga katauhan tsaka yung karapatan ng mga kababaihan. So the third one is Department of Social Welfare and Development, which is the DSWD. Ang DSWD is isa siyang social safety net ng gobyerno na nagbibigay sila ng assistant at programs para sa mga mahihirap at vulnerable. Sila yung mga on the ground na nag-aalok ng support sa mga pangailangan. So the example for the DSWD is yung mga 4Ps or Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So ano nga ba ang naitutulong ng 4Ps? So sila yung mga isa siyang programa na
ng gobyerno na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mahihirap na pamilya, kapalit ng pag-aaral ng mga bata at mga regular na pangangailangan sa health center. So, the fourth one is Amnesty International Philippines. Sila yung grupo na lumalaban sa sa human rights violation at nagpo-promote ng social justice. Parang sila yung mga bantay na tinitiyak na lahat ay ginagawa ng tama at sinisigaw ang injustices. So, the example is kampanya laban sa extrajudicial killings or EJKS na nagsasagawa sila ng mga kampanya, petition at pag-aaral upang ipagtanggol ang mga biktima sa paglabag sa karapatang pantao at hihikayatin ang mga pamahalaan na papanagutin yung mga sangkop dito sa kasong yun. So, the fifth one is Karapatang Alliance Philippines, which is nag-advocate siya para sa human rights at social justice issues. Parang sila yung boses ng mga walang boses na naninindigan sila para sa mga taong inaapakan yung rights. So, the example one is fact-finding mission sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao, which is tinutulungan yung mga tinutulungan ng karapatan ng mga pamilya ng biktima sa pag-aresto, pagkawala o karahasan upang makamit ang hustisya at maisa publiko ang mga pangyayari. So, the sixth one is Gabriela, which is yung women's group na lumalaban para sa gender equality. Sila yung champions ng women rights na nagtutulak para sa society kung saan ang mga babae ay may parehong opportunities at respeto tulad ng mga lalaki. So, ano nga ba ang example nito? Ang example nito is yung kampanya laban sa karahasan sa kababaihan, which is the BAWC or Violence Against Women and Children. So, nagbibigay sila ng tulong sa edukasyon, at pagsanay sa kababaihan upang labanan ang pang-aabuso at itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. So, the last one is Bahagahari. Siya ay isang National Democratic Organization ng LGBTQ individuals na lumalaban para sa rights, equality, and social justice. Isipin mo, sila bilang mga matatapang na defenders ng LGBTQ plus rights na magtutulak sila para sa isang society kung saan lahat is regardless ng kanilang sexual orientation or gender identity ay ginagawa ng dignidad at respeto. Ang goal nila is gumawa ng mga inclusive and accepting sa Pilipinas. So, the example one is company for Soji Equality Bill na aktibo silang nakikilahok sa mga bahaghari sa mga kilos, protesta, edukasyon at kampanya upang maisulong ang pagpasa ng Soji Equality Bill, isang batas na naglalayong protektahan ang mga LGBTQ laban sa diskriminasyon at pang-ati. The example of government's organization, the Police National Commission on Indigenous People or NICP protects the right of indigenous people. So, ano nga ba ang layunin nito sa mga indigenous people? Isa siyang grupo na pinoprotektahan ng rights ng mga indigenous people na tumatayong guardians na itinidiyak yung rights and culture ng mga indigenous communities sa Pilipinas ay nire-respeto at pinapangalagaan. So, the example of NCIP is yung programang pagbibigay ng Certificate of Ancestral Domain Title or CADT. So, layunin
layunin ng programa na yun na kilalanin at ipagtanggol yung mga karapatan ng mga katutubong pamayanan sa kanilang lupang ninuno. Kumbaga parang yung programa na yun, pinoprotektahan yung mga lupa na galing sa ninuno ng mga katutubo. So, next is Commission on Human Rights. Sila naman yung human rights defenders. Ang trabaho nila is imbestigahan yung mga human rights violation at i-promote yung equality para sa lahat, which is tinitiyak ng yung gobyerno at iba pang entities ay mananagot pag may inabuso na rights. So, the example of Commission Right or CHR is Gender Abroad Program, which is programa ng CHR na nagsusulong ng karapatan ng kababaihan at nagsisiyasat ng mga kaso ng diskriminasyon at karahasang nakabatay sa kasarian. Dun sa programa na yun, ipinapakita yung parang pagkakapantay-pantay ng mga katauhan tsaka yung karapatan ng mga kababaihan. So the third one is Department of Social Welfare and Development, which is the DSWD. Ang DSWD is isa siyang social safety net ng gobyerno na nagbibigay sila ng assistant at programs para sa mga mahihirap at vulnerable. Sila yung mga underground na nag-aalok ng support sa mga pangangailangan. So the example for the DSWD is yung mga POLPIS or Pantawid Pamilyang Pilipino Program. So ano nga ba ang naitutulong ng POLPIS? So sila yung mga isa siyang programa na ng gobyerno na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mahihirap na pamilya kapalit ng pag-aaral ng mga bata at mga regular na pangangailangan sa health center. So the fourth one is Amnesty International Philippines. Sila yung grupo na lumalaban sa human rights violation at nagpropromote ng social justice. Parang sila yung mga bantay na tinitiyak na lahat ay ginagawa ng tama at sinisigaw ang injustices. So the example is kampanya laban sa extrajudicial killings or EJKS na nagsasagawa sila ng mga kampanya, petition at pag-aaral upang ipagtanggol ang mga biktima sa paglabag sa karapatang pantao at ihikayatin ang mga pamahalaan na papanagutin yung mga sangkop dito sa kasong yun. So the fifth one is Karapatang Alliance Philippines, which is nag-advocate siya para sa human rights at social justice issues. Parang sila yung boses ng mga walang boses na naninindigan sila para sa mga taong inaapakan yung rights. So the example one is fact-finding mission sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao, which is tinutulungan yung mga tinutulungan ng karapatan ng mga pamilya ng biktima sa pag-aresto, pagkawala o karahasan upang makamit ang hustisya at maisa publiko ang mga pangyayari. So the sixth one is Gabriela, which is yung women's group na lumalaban para sa gender equality. Sila yung champions ng women rights na nagtutulak para sa society kung saan ang mga babae ay may parehong opportunities at respeto tulad ng mga lalaki. So ano nga ba ang example na to? Ang example na ito is yung kampanya laban sa karahasan sa kababaihan, which is the BAWC or Violence Against Women and Children. So nagbibigay sila ng tulong sa edukasyon, at pagsanay sa kababaihan upang labanan ang pang-aabuso at itaguyod ang pagkakapantay-pantay ng kasarian. So the last one is Bahagahari. Siya ay isang
National Democratic Organization ng LGBTQ individuals na lumalaban para sa rights, equality, and social justice. Isipin mo, sila yung mga isipin mo, sila bilang mga matatapang na defenders ng LGBTQ plus rights na magtutulak sila para sa isang society kung saan lahat nagtutulak para sa isang society kung saan lahat is regardless ng kanilang sexual orientation or gender identity ay ginagawa ng dignidad at respeto. Ang goal nila is gumawa ng mga inclusive and accepting sa Pilipinas. So, the example one is kampanya ng Company for Soji Equality Bill na aktibo silang nakikilahok sa ang mga bahaghari sa mga kilos, protesta, edukasyon at kampanya upang maisulong ang pagpasa ng Soji Equality Bill, isang batas na naglalayong protektahan ang mga LGBTQ laban sa diskriminasyon at pang-aapi. Ang gender equality ay patuloy pa rin problema sa lipunan. Halimbawa, sa Pilipinas may mga babae pa rin hindi nabibigyan ng pantay na sahod o oportunidad sa trabaho. Halimbawa, sa ilang trabaho mas mataas pa rin minsan ang sahod ng mga lalaki kumpara sa mga babae. Kahit pareho lang naman ang ginagawa nila, may mga pagkakataon din na hindi agad pinapaniwalaan ang mga kababaihang biktima ng harassment o pang-aabuso. Sa ibang bahagi naman ng mundo gaya ng Afghanistan, hindi pinapayagang mag-aral ang ilang mga babae. Hindi pinapayagan ng mag-aral ang mga babae sa Afghanistan dahil sa naiklit at hindi nakatarungang batas ng Taliban na nililimitahan ang karapatan ng kababaihan kahit labag ito sa karapatan ng tao at sa tunay na aral ng Islam.